sa kanya, mga 5,000 guests. Sosyal. Isipin mo yung drink na gawin mo 5,000. Wala ka ng function pala yan. Ito mo yung function yung kasal ni Henry. Di ba? 10,000 guests. Sarado ka. Diyan mo nasanay. In fact, bakit mo nagawa? Nasanay ako, pagod, pero exciting. Talagang wala ka lang tayong mag-usap o trabaho. Kaya sa part of it, siyempre, kung kailangan may pumasok na guest, may order, di ba? Yun na lang, medyo formal, pero pero dating okay lang. Pero pag quick time naman, bumaba na. Pero nawawala ang tao. Sa banquet, hindi po naubusan ng tao. Ang pinakamahabang oras ng puro bakante niya ay 3 oras. Mahabang oras ng bakante niya. Doon lang kami nakakain. Minsan, isang oras lang. Basta yung gano'n, sa reality. Isang oras pa lang pagitan. Grabe. Anyway, bar cocktail. Sino po ang gumagawa ng drink naman? Banquet bartender. Right? Pag sinabing banquet mo, banquet ka na tayo. Hindi ka makasan sa wine, hindi ka makasan sa wine, hindi ka makasan sa coffee. Banquet ka makasan. Ano ba masarap na gagawang drink sa banquet? Di ba? Mga non-alcoholic bread, yung mga walang kumatayang iced tea. Kahit sa hotel na iced tea pa rin. Diba? Bakit na nabang sa hotel iced tea pa rin? Common para common na naman yung iced tea. Masarap eh. Sa cafe, iced tea. Masarap kaya. Okay, ano ba yung taga-serve po? Banquet beverage servers ang tawag. Yan po ang taga-serve ng mga drink. Diba tawag yung serve? Ilang tao yun? 5,000? O nga pala, speaking of that, ilang ratio po ang kung bakit ng isang server sa guest? 1:10. Pero po, normal isang tao, hawak mo 5 mesa. Sa isang mesa, ilang tao? 10. Hindi 15. 15. Dami naman. Pero ang sarap na soto eh. Isipin mo, 50 guests. Pag hindi mo mabilis yan, babatuhin ka niya. Ang dami eh. Tagal naman. Sila na, upunta kami, wala ka sa bulong na namin. Hindi nga, pero Ngayon mo ah. O, di ba nag-pagkaiti kayo? O, di ba? Nag-attend kayo ng wedding, siguro. O, di ba? Minsan yung drinks ko, di ba namatagay? Tama ba ako? Yung iba, tapos na. Totoo yun, dumating yung drink, tapos na lang sa bahay. Hindi sabihin mabagal yung nasa-serve na kayo, mabagal. Walang pwede. O, sino rin sa kaligpit? Siyempre, ano tawag na kanya steward? Ako ang steward. Ano ba yung mahaba? Nakakatamad magsulat. Steward, tagaligpit naman sila. Tagaligpit ng mga kaya na steward, di ba? Oh, anong sakong sa mga tulig dito? Kung sa aeroplano naman kayo. Dalawang ano yan? Sir, parang yan ang drink. O tagasin yung mga mateo. Anong tawag yun sa mga aeroplano? Medyo, parang hotel term yan. Anong tawag yun? Flight attendant. Naka ba magagamit ko kaya? Tinatanggal, di ko tinatanggal yung part. Ang attendant sa steward. Magkano ba? Bili mo? Piso. Ang steward, Nanginayang ka pa dyan eh, 10 pesos na ka. para sa attendant Masyado ka nagtitipid. Ma'am, yung your hair. Ma'am, actually po, i-elect nyo na po yung mga reaction ko sama tayo. Select na po yung mga kayo. Mga ganito pa, i-select niya. Kukunin nyo na lang po yung mga natin. Kaya ang ginagawa ngayon, sa international po, sa international, kasi individual yan, o press attendance talaga, sa isang kukuhan, isang group, i-explain mo nila yung yan. May
Sumunod ka na lang ng mga instruction. O, ganito ang pag-check. Yan ha. O, ganito paano tumalon sila. May naman kasi, ganito ka natulog eh. O, ganito daw. Ano yung ganito? Ano ako, diba? O, diba? Alam na alam ni Sir. Hindi tawag ko, hindi nagsasalita. Hindi niya kaya, hindi mo alam. Ano kaya yun? Ganito daw yun. Okay? Ang pangit yun. Kaya kasi Pag makita naman ng bata ko, ganun kayo, tinutulog din yung mga yun. Ito ang pag-slide to age. Diba? Nakatawa ka daw eh. Kasi kung gano'n sa saka, o paano ka tatanong? Totoo yun, di ba? Unawatan mo yung pasok sa ano, tapos dito ka sa may 45,000 ito. Gagawin mo naman, siyempre wala nang tatanong yung pasok mo. Hindi mo makakapag-find dito. Madalas, parang tumalon, parang tumalon. Siyempre, di ba yung mga tayo pa? Ba yun? Parang gusto ko ulit magbarko. Barko tayo. Di ba ba, Ikaw lang tumatawa. Nakakaya ka, Jim. pag kapitan ka o kaya mga piloto ka, consider mo yung anak ng ikaw na matay ka. Kasi pag nabuhay ka, tatakot-takot ka na. Kailangan namatay mo. Kailangan iligtas mo muna yung mga pasahero. Half man dead, di ba ba? Yung half body mo matay na sa buhay ko natin. Ibig sabihin, pagka yung ikaw, yung mga tao mo, patay na ikaw sa buhay, nakating ka, ito ito ka. Ang ikaw pumunta sa gera. Patay ka pa rin, di ba? Katakot-takot na Kasi pamamatay ka na lang. paano ka nabuhay sa mga patay na patay? Eh, samantalang unang babagsak ikaw, di ba sa unahan sila? Paano ka nga nabuhay? Kaya naman yung consider ko patay na eh. Ang ginagawa niyo ba na may eject yan? Siyempre, pag in-eject yan, para tago na. Hindi na lang kailangan makita yung body mo. Pag wala yung body mo sa crime scene, tatakot-takot pa rin. Kasi, Naku, huwag ka na mag-ambisyon maging kapitan. kapitan niya naman mo. Yung ginagawa ba, pakamatay na. Kaya customer first, or passenger first before yourself. Diba? Ganun din mo kami mga crew. Pag mayroong susulo, ang una namin tatanungin tao, hindi sarili namin. Ganun po yun. Pag may nasave ka mga tatlo, sa pinaka, hindi na tatlo, pwede ka na. Kasi yung sulo namin sa rin, what? Okay, so let's really mind guys, I have my one topic to discuss. I-continue ko na lang ito sa Thursday, kasi na naman ito. Yung fasting business, di ba? So, continue natin na lang ito. Then, on Thursday po, let's really mind. That would be your last practice for the clearing. Because Hindi ko nga tayo nag-clearing. Gusto ko na mag-clearing. Mahirap yun. Alright? Basta pag-aaralan ko.